the Constitution is very clear to confront the witnesses, hindi lang sa korte, hindi sabi in the courts of law, to confront his witnesses in public. So, kung ikaw may atraso ako sa iyo o ayaw mo sa akin, putain, harapin mo ako, sabihin mo kung ayaw, ano ang kasalanan ko sa iyo at sabihin ko sa iyo kung gaano ka sa akin. Good. Yun. Bakit mo ako gagawa ang supot? Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga testigo ni Senator Risa Hontiveros na tanggalin ang kanilang mga maskara dahil ito ay naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, dapat harap-harapang magsalita ang mga testigo na hindi itinatago ang kanilang mukha, lalo na't mabibigat ang mga akusasyon na kanilang ipinapataw laban sa buting pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. The Constitution says to confront witnesses. How can you confront the witnesses even if it is not a court of law? Still, accusations are made in the Senate, which is an official organ of government, and whose testimonies are placed under oath. Yeah. Tapos lagyan mo ng supot. Di papayag niyan. Kulungin mo na akong kulungin. Pagdating ko doon sa munting lupas, di papayag niyan. Sabihin ko sa iyo, you read the Constitution. What does the Constitution says? Does the Constitution says that you can make the accusation in public under a supot over your face? Inihalin tulad din ng dating Pangulo ang mga testigo ni Hontiveros sa isang makapili na ikinukubli ang ulo gamit ang bayong habang itinuturo ang mga kapwa Pilipino. One thing that really that bothers me most is yung may magtestigos na nakakover. Parang hapon, during the Japanese time, may mga itong mga idiot na treasonous, maglagay ng supot tapos magturo kung sino yung anti-Japanese. It's an anathema to me. I will never allow it. Ako sa totoo lang, sabihin ko, kung sino man ang witness mo, tanggalin mo yung supot mo. So tanggalin mo yung supot mo, confront me kung ano ang kasalanan ko in front of the world. Amen. Hindi ito panahon ng hapon, magsabi ka, sige, mag-testify kayo. I will invoke the Constitution. And if you want, I will just walk. Sabihin ko kay Pastor, lumakad ka, Pastor. Pag inaresto ka, magsuntok ka na muna tayo dito. Para kay Duterte na dati na ring naging piskal sa mahigit kumulang 10 taon, kung ang dahilan ng pagtatakip ng mukha ng mga testigo ay dahil sa natatakot sila na malagay sa panganib ang kanilang mabuhay, ay nariyan naman ang gobyerno para protektahan sila. The state must protect the witness of Hontiveros. Pag sinabi niya PNP, provide 1 battalion to protect this witness, ang PNP kailangan must make sure na pag namatay itong witness na ito, ikaw, PNP official, you will answer for it. Yan. Hindi yan sa supot. Gobyerno ang tawagin mo. Witness yan ng gobyerno. Kasi ang agrabyado dito, gobyerno, sige,
protect. Hindi yan, magtago-tago ka ng supot. Sabihin mo si Acorda, pati yung army. Si Browner, sabihin mo, pati ikaw, John Browner, ikaw mag-contribute ka rin sa security ng tao na ito. Because she is entitled to the protection of the state, and the state must provide the protection whether Browner or Acorda like it or not. Ganun yan. Sabi ko, para malaman na lang natin. Samantala, hinamon din ni Pastor Apollo C. Ontiveros na ipatupad ang 17 kondisyon niya bago humarap sa Senate Committee para maging patas ang laban. Isa rin sa mga kondisyon ni Pastor Apollo ay ang ipakita ang mukha ng mga pekeng testigo at huwag limitahan ang sagot niya sa anumang tanong sa simpleng oo o hindi lamang, bagay na sinang-ayunan ni Duterte na dati na ring naging mambabatas. Mainly kasi ang Senate is Inquisition. Parang undemocratic talaga. You cannot confront the witnesses, making outright the accusation there in front of the public. Hindi mo mabuko, hindi ka makasagot. Kung sabihin ng mga senador, makinig ka lang, o ng congressman, makinig ka lang. Bakit? Bakit alam ko? Galing ako noon. Look at the abuse of power of these people who are there. How can I respect you? How can I face you and respect you? Itong aking 17 conditions are not unfair. They are just for the fairness of the fight. Punta ko dyan, you waiver your rights of contempt power, you waiver your rights of immunity, and I can cross-examine all of your witnesses. 17, basahin mo yan. O di, fair tayo. Fair tayo, maglaban. Huwag mo kong palabanin sa'yo nakatali kamay ko. Tapos ang yabang-yabang mo. Ang yabang-yabang mo, alis ka dyan sa Senado, pili ka ng lugar, magdebate tayong dalawa dito sa SMNI na wala kang contempt power. Kahit lahat ng congressman na kasama mo, magsama na kayo, pati yung nasa kongreso. Sila si Pimentel, sila si Tambunting, magsama kayo. Magdebate tayo, ako lang isa dito. Tapos, debatihin ninyo ako dito with any issue. Walang contempt power, pantay ang atin, dito kayo makikita ko. Laban ako sa inyo. Pero, wag mo kong palabahan ni katali kamay ko. Nakatali pa ako. O tapos ang yabang-yabang nyo. O tapos yung mga witness ninyo, puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya tinakpan mo yung mga mukha nila. You know that. Ako, sabi mo, takot ako sa Kongreso? Takot ako sa Senado? Hindi. Ikaw takot sa Korte. Bakit tayo pumunta sa Korte? That is where the judgment should come from. It should not come from you. Ang mapumunta ako dyan, anong mangyari? Igigilty mo ako? Ang mangyari mo lang, contempt, tapos bilanggo. Yun lang. Tapos mayroong naghihintay sa akin doon, dali na ako somewhere or wherever. Ganun ang laban natin, hindi patas. So, answer my 17 conditions, verify them, and then sign them, and I'll be there. Pantay ng laban natin yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.